Grabe, isa na to sa pinakamasarap na kalderetang nailuto ko. Pero alam nyo ba, hindi ordinaryong karne ang gamit ko dito dahil ang ginamit ko ay karne ng baboy ramo. Malasang malasa, panalo ang timpla, madali pa to sa easy. Tuturuan ka ni Tipsy, let's go! Yo, welcome to Pimp Your Food. Ayan, kung napanood nyo yung nakaraang episode natin ng adobong baboy ramo, di ba? Pinakita ko doon na hinati ko to sa dalawa, no? Yung unang batch, inadobo natin. At itong ikalawa, ayan, gagawin nating kaldereta. Muli, shoutout kay Kuya Dong ng Chikusay Restaurant dyan sa Bataan sa pagbibigay sa akin nitong karne ng baboy ramo. So, simulan natin to sa pagsasangkot siya nitong ating karne. Naglagay ako dyan ng bawang, sibuyas, laurel, naglagay ako ng pamintang pino at maglalagay din ako ng pamintang crack para masarap, no? Nilagyan ko yan ng toyo, nilagyan ko yan ng kalamansi, tapos atin yang hahaluin, no? Sige, kamayin na natin. Ang technique nito, madalas ko itong nakikita sa mga fiestahan, sa mga handaan pagka nagluluto ng maramihang batch. So, ganyan ginagawa nila, no? Sinasangkot siya muna nila yung karne. So, tatakpan natin yan. Hintayin lang natin na kumulo. Ayan. Wala tayong nilagay na tubig dyan, di ba? Hinintay lang natin yung kumulo, tapos haluin lang natin. Tapos, tatakpan ulit natin sa mahinang apoy. Hayaan lang natin yan na masangkot siya in mga 15 minutes lang, pwede na yan. Tapos, mapapansin nyo, after ng 15 minutes, ayan, nagtubig na siya, naglabas na ng katas yung ating karne ng baboy. Alright, ayan. Pag ganyan na itsura niya, pwede na natin yan i-set aside muna at tayo ay magigisa na ng ating mga sangkap. Ayan, naku, ang bango niyan. Ayan, napansin nyo, nagsabaw na siya. Hindi natin yan itatapon, set aside lang natin. Ayan, magisa tayo. So, meron, syempre, bawang, no? Hintayin lang natin yan ng maging golden. Tapos, isunod na natin yung ating sibuyas. Ayan, tuloy lang natin sa pag-stir fry hanggang sa yan magkahiwalay na ang ating sibuyas at lumambot. And then yes, yan, i-stir fry or gigisa rin natin itong ating tomato paste. Gigisa ko lang yan hanggang sa mapansin nyo na maging dark na yung kulay ng ating tomato paste. Alright, tapos naglalagay ako ng pickle relish sa kaldereta. Yan, mga 2 kutsara lang. Tapos lalagay ko na rin yung bell pepper. Gusto ko madurog yung bell pepper kasama nung sarsa. Ayan, stir fry lang natin saglit and then pwede na natin ibalik yung nasangkot siya nating karne ng baboy kanina. Kasama po yung sabaw, syempre. Ayan, may lasa yan. Haluin lang natin. Ayan, mix lang natin ng mabuti. And then, papalambutin na natin to. Matagal lumambot ang karne ng baboy ramo, no? So, medyo, ayan, dadamihan ko lang ng tubig. Pero syempre, pwede nyo yan isa lang sa pressure cooker. Hindi ako gagamit nun dahil wala ako nun. Ayan, normal na lang, pagpapakulo ng may takip sa mahinang apoy hanggang sa lumambot, no? Ayan, naglalagay na rin ako dyan ng isang pork cube para malasang malasa. Alright, mix natin. Ulitin ko, papakuluin ko to or lulutuin ko to ng may takip, no, hanggang sa lumambot, no, kasi baka may mag-comment na naman. Sinabi ko lulutuin ko hanggang sa lumambot, pero may magko-comment pa rin, naku, ang tigas niyan, Tipsy. Paano matigas? Niluto nga hanggang sa lumambot. Sana malinaw, no? Ayan, biro lang. Takpan natin, tapos yan, di ba? Niluto ko yan hanggang sa masatisfy kayo kung gaano kalambot nyo gusto. Siguro mga lagpas humigit kumulang. Pagkatapos ng mahabang panahon, malambot na at yan, nag-reduce na rin yung ating sabaw. Malasang-malasa na rin yan yung ating niluluto at papasarapin na lang natin o titimplahan na lang natin yung ating sarsa para lalong sumarap, di ba? Maglalagay ako diyan ng isang kutsarang puno ng peanut butter. Optional lang naman yan. Ordinaryong peanut butter lang yan na bibili sa palengke. Naglalagay ako dyan syempre ng liver spread. Hindi yan mawawala sa kaldereta. Ang ginamit kong liver spread dito, yung maliit lang na lata. Pwede na yun, no? Ayan, tapos mix lang natin ng mabuti. Tapos ito, optional lang ulit, pero kung gusto nyo maging creamy, no, masarap na ang inyong kaldereta, maglalagay ako dito ng 1 tasa ng gata. Pwede kayong gumamit ng fresh gata o yung ready-made na. Ayan, tapos naglagay din ako ng chili flakes and then simmer na lang natin yan ng walang takip. Haluin na lang natin mabuti hanggang mag-combine lahat ng ating ingredients at medyo pag nagmamantika na yung ibabaw, pwede na yan i-serve. And now look at that.
di ba? Sabi ko sa inyo, isa to sa pinakamasarap na kalderetang nailuto ko. Panalong panalo. Yung ganitong technique, pwede nyo rin naman to gamitin sa ordinaryong karne ng baboy, no? Parehas lang naman yan. Pero ito, ang nagkaiba lang dito, para sa akin, mas malasa ang karne nito. At yun nga, matagal pa lambutin. Muli maraming salamat kay Kuya Dong ng Chikosai Japanese Restaurant dyan sa Bataan. Kay Kuya Dong ng RV Music at ng Keystone. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng karne ng baboy ramo at sa palaging pag-asikaso sa akin, pagtanggap sa akin pag umuwi ako ng Bataan. Yan, pagkatapos ito, balik tayo sa mga request nyo. Kaya kung may mga request kayo, lagay nyo lang dyan sa comment section. Pipili ako ng ating i-feature. Maraming salamat sa palagi nyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay. Ako po si Team CD. God bless sa inyong lahat. Peace!